Okay, good evening po. Okay. Wait lang po pag mag-stabilize yung ating signal, no? Okay, so, good evening po sa ating lahat at welcome po sa PIC Filipino Ministry Midweek Service, no? Okay. So, okay, I think nag-stabilize na siya. Okay, kung kayo po ay naka-online na, maaari nyo pong kung tayo po ma-confirm kung stabilize na yung ating sorry. Okay, so magandang gabi po. At welcome po sa midweek service natin, no, mga kapatid. At kung saan man kayo naroroon, we pray na sa mabuti kayong kalalagayan. Kung may pagkakataon, kindly share yung ating no, sa mga kapatiran o sa chat group. Okay. So good evening po at magandang gabi Ate Andrea, Ate Maymay, no? I hope na maging okay yung ating signal ngayon. Ah, Doon sa maaaring makapag-share ng link, kindly share na lang. Okay. So ayan po, talaga namang sa panahon na ito ay kakaiba, no? Tayo man ay pinagdumaraan sa iba't ibang pagsubok, ang bansa natin, ang mga pamilya natin. Nawa ay patuloy tayong manalig, manampalataya sa Panginoon, sa magagawa ng Diyos, no? Okay. Share ko lang muna yung ating, no? Okay. Okay. Siguro na-send na. Pakisend na lang doon sa iba na makakatanggap, no, ng link. Okay. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Magandang gabi sa inyo, sa iba riyan na naka-online na. Tayo po'y panandaliang manalangin. Panginoon, sa iyo po ay lumalapit kami. Hiling namin na samahan niyo po kami, gabayan at pagpalain, O Diyos. Hawakan niyo po, Panginoon, ang panahon na ito, maging ang signal at pagpalain niyo po ang bawat kapatid, Panginoon. Sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kaya po doon sa iba na naririyan na, no? Paki-share na lang doon sa iba ang link ng ating. So good evening po. Good evening po sa inyong lahat.
Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Okay, so Ate Luz, Ate Fatima, Ate Bioli, Ate Margie. So good evening po. Kumusta po kayo dyan, Ate Isabel sa Pilipinas? No? Nawa ay nasa mabuti kayong kalalagayan. Bago tayo dumako sa salita ng Diyos, kung kayo po ay may mga patotoo, pasasalamat, maaari niyo pong ilagay sa ating comment section ang inyong pasasalamat sa Panginoon o patotoo, answered prayer. Kung kayo man ay may mga prayer requests, maaari ninyong isend sa akin personally kung yan po ay medyo private. Subalit kung na maayos naman ay inyo nga pong share din, no? So, now open ba yung ating now open ba ang ating link na ito? Ay, no? So, kayo po now, now hindi raw now open. Now open ba ho ba sa inyo? Okay na mga kapatid, no? Ako lang ba naririto o hindi raw now open? Open na ho ba? Na-open nyo ho ba yung link? Okay. Okay. Na-open ba? May audio ho ba? Hmm. Okay. So, open naman sa iba. Yung iba hindi ma-open. So, okay. So, sige po. Tayo po ay dumako sa awit. Sundan po natin ang awitin na ito ng pagkilala sa kabutihan ng Panginoon sa kadakilaan niya. Sabihan kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan,
pasabugan ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluya ng pag-asa kung kailan ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Tunay nga po na dakila ang Diyos at sa lahat ng panahon. Dapat lamang siyang purihin at sambahin. No? At yan nga po, yung sabi ng mga paruto rito, no? Sabi, salamat Panginoon at mabuti po ang panahon ngayong gabi at wala pong problema sa gawain. Salamat po sa Panginoon sa kanila, sa kabila na sunod-sunod na pagsubok na overcome ko po lahat ngayon. Okay, so praise God, no? Tunay na nga po na mabuti ang Diyos natin. Tayo po ay di, di na po magse-segue, diretso na po tayo sa Word of God. Nagpapatuloy po tayo sa Book of Judges. Doon sa Book of Judges, atin pong okay. Okay, so yan po, no? Okay. Welcome po ulit sa ating midweek. Nadako na po tayo sa Word of God. Tayo po ay nasa Judges chapter 17, no? Judges chapter 17. Ito po ay sa panahon ni Micah. At ang pag-uusapan po natin, yung topic natin sa gabing ito ay ligaw na pagsamba. No? Ligaw na pagsamba. O yung pagsamba na akala natin ay tama pero ligaw pala o mali pala. So good evening po Ate Norma, no? Ligaw na pagsamba. Okay. So ito po yung buod ng Judges 17. So si Mika o si Mikas o si Micah, no, depende sa salin na ginagamit natin. Siya po ay mula sa Ephraim. So siya po ay nagnakaw ng pilak sa kanyang ina. Pero siya ay nangamba, binalik niya ito. Sa halip na pagalitan siya, ginamit ng ina ang pilak para gumawa ng Diyos-Diyosan. Nagtayo si Mika ng sariling lugar ng pagsamba sa bahay. Gumawa ng epod at ginawang pari ang anak niya kahit hindi Levita. Paglaon, may dumaan na batang Levita mula sa Bethlehem. Inalok siya ni Mika na maging personal na pari, kapalit ng tirahan at sweldo. Tinanggap ito ng Levita at natuwa si Mika. Inisip na pagpapalain siya ng Diyos dahil may tunay, no? May tunay na siyang pari o meron na siyang tunay na kalahi ng mga Levita. Okay? Yan. So,
So ito po yun, no? Yung panahon na ito po yung panahon na wala pong hari ang Israel, no? Wala po silang hari. Sabi roon, ng panahong iyon ay wala pang hari ang Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So kung ano yung magustuhan nila, ano yung kanya-kanya silang pamantayan, no? Ano yung naisin nila, sinusunod nila. So, ibig sabihin yun, walang malinaw na direksyon, ang mga tao ay may kanya-kanyang pamantayan o may kanya-kanyang standard at normal ang maling panambahan. No? Alam niyo po yung pamantayan, ayan po ay napaka-importante, no? Sa usapin ngayon ng flood control na hindi naman nawawaglit sa atin o hindi lahat naman siguro nakakaalam na, no? Pagka substandard ang gawa, ito po ay delikado. Pagka hindi sinunod yung standard ng pagtatayo, no? Ito po ay delikado. Alam niyo po, kahit sa pagtatayo ng simpleng bahay, lalo na pagka ito ay magiging dalawang palapag na, ito po ay may standard, no? Ang pagkakaalam ko, maliban lang kung nagbago sa aking experience before nung nag-work ako sa isang design firm, ang arkitekto pwede ng hanggang bungalow to second floor na siya yung mag-design na kahit yung sapakan, no? Pero pag yan ay isang gusali na, kailangan engineer, hindi lamang civil engineer, kundi structural engineer, no? Bagamat parehas naman yun, pero sa pang-unawa ko, ayon do sa experience namin, medyo mas malawak at merong additional na course o nagmasteral ang mga structural engineer. Okay. So may standard na po. Napaka-importante rin yan kahit sa medisina ay meron ding standard. Hindi basta nagiging doktor ang doktor kung hindi siya nakapasa sa standard o sa board exam, no? Ganon din sa mga abogado, may standard at meron silang pamantayang sinusunod. So napaka-importante ng pamantayan, no? Yan po ay nakakapagligtas ng buhay kung pag-uusapan ay doktor, no? Kung pag-uusapan ay mga inhinyero, kasi kung ang ginawa ay wala sa pamantayan at ang nagsagawa ay hindi naman ayon din sa pamantayan, nagiging delikado, no? O, kaya nga ho meron tinatawag na malpractice. Dito sa Taiwan, medyo mahigpit sila kahit sa mga dentista. May pamantayan sila. Pero dahil nga walang hari ng panahon na ito, walang malinaw na pamantayan. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Kahit siguro naman sa bahay o sa tahanan, meron tayo dapat na pamantayan. Kahit sa lipunan nating ginagalawan. Dito sa Taiwan, may pamantayan din, no? At nababago-bago yon, pinag-i-improve lagi ng, ng gobyerno. Ah, yung mga pamantayan, ito ay nakadisenyo hindi upang manikil, kundi ito ay mag-ingat. So, ito po ay panahon ng kawalan ng hari. Sabi nga sa Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to a man. No, ang mga tao talagang gusto niyan at tingin niyan laging tama sila. No? Tayo pong mga tao,
Kaya nga ho napaka-importante ng salita ng Diyos na ito po ang pamantayan ng ating pananampalataya. Hindi ho damdamin natin, hindi yung naisip natin, hindi lamang yung gusto natin, ni hindi ang tradisyon natin, kundi yung salita ng Diyos ang pamantayan natin, ang kalooban ng Diyos ang pamantayan natin. At yung kalooban na yon ay nakasulat sa kanyang salita. So pupunta na tayo sa mas malalim na pagtanaw sa ating pag-aaral ngayong gabi. Okay? So dito sa verse 1 to 3, makikita natin yung pag-introduce dito kay Mikas, no? Sa kaburulan ng Ephraim ay may nakatirang isang tao na Mikas ang pangalan. Minsan sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,000, 100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko. Ang mga pilak na ito'y inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahen para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Kaya nga po ibinalik ko sa inyo, sagot ni Mikas. Ito po ay maganda sana. Maaari nating masabing sana all. Sana all na nanguha ng hindi kanya ay ibabalik. No? At nawa, ganun, ganun yung ating panalangin. No? Maisoli yung dapat isoli. Okay. So, yan po ay pagpapakita na ano ba talaga yung na-convict at nagbalik, no? Minsan kasi yung tao nako-convict lang pero walang pagkilos. Okay. So ito po, dahil narinig niya yung pagsumpa ng kanyang nanay, abay binalik niya. Hindi ko alam ngayon, no? Hindi ko alam kung naririnig ngayon nung merong isang broadcaster na nagsabi na ang kanyang birthday wish na yung mga kurap ay mawala na sa mundo. Hindi ko alam kung yun ay magiging dahilan upang yung mga nawala sa atin ay ibalik sa atin o sa bansa natin. Anyway, so tuloy ho po tayo, no? Okay. Dito sa verse 4 to 5, makikita po natin dito yung gawa-gawang relihiyon at ligaw na pagsamba. O yung gawa-gawang orasyon at ligaw na pagsamba. Sabi dito, nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso at ibinigay sa isang platero upang gawing imahen. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Ang lalaking si Mikas ay may sariling altar. No? Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. So itong si Mikas, no? Ah, makikita natin na silang mag-ina ay relihiyoso. Okay? At ginawa pa nilang pari o itong si Mikas, ginawa niyang pari ang kanyang mga anak na lalaki. Alam niyo po, yung panahon na ito talagang kakaiba pagka wala ang standard at walang pinuno, no? May kanya-kanyang diskarte ang bawat isa. At dito po sa Roma 1:21 hanggang 22, makikita natin yan. Yung ginagawa nito ni Mikas ay isang bagay na futile.
no? Hindi ito karapat-dapat. Ito ay pagpapalit ng mali, no? Pinapalitan ng mali ang katotohanan. Sila po ay mga Hudyo at alam nila na ito'y pinagbabawal ng Diyos. No? At ginawa pa rin nila ang ginawa nila. Ano kaya ang nasa isip nila, mga kapatid, no? Bakit kaya ginagawa ho nila ang ito, no? So alam niyo po, yung halaga niyan ngayon ng ng salapi o yung pilak, yan po ay nasa halaga na napakalaki nung panahon na yon. Sa ating panahon, yung silver, no? Ang value niyan ay yung 1,100 shekels, yan po ay nasa 440 ounce of silver. At sa current price natin, $28.50 ang isang silver. So, halos 1 milyon po yan, no? Na peso, sa pesos. O 12,500 US dollar yung halaga niya, no? Kulang-kulang 1 milyon. Okay. Malaking halaga yon, no? Lalo na siguro nung panahon na yon. Yung panahon na yon, yung ganong karami, napakalaking halaga. Halos ganyan, 'di ba, yung ibinigay doon kay Delilah ng mga leader, 1,100 kada isa. Dito makikita natin na para bang sila ay mga sincero, no? So, at meron silang gawa-gawang relihiyon at orasyon. Okay. So, tuloy na lang ho natin. Minsan, may nangyari. Sabi ro sa verse 7, samantala sa Bethlehem, Judah, may isang kabataang lalaki. Kabataang Lebita, isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay ay, no, ang nangyari po ay napapunta siya doon sa lugar nila Mikas, sa Ephraim, sa kaburulan po ng Ephraim. At nagkita itong si Mikas at itong Lebita. Doon sa verse 9, tinanong siya ni Mikas, ang tanong ni Mikas, taga saan ka? Sabi nung Lebita, ako po'y taga Bethlehem, Huda, at isang Lebita. Naghahanap po ako ng matitirhan. Sagot niya. Sinabi ni Mikas, kung gayon, dito ka na. Gagawin kitang tagapayo at pari. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon bukod sa damit at pagkain. Aba, inalok ng Mikas, no? Inalok ng sweldo at damit at pagkain. Free board and lodging. Meron pa siyang sahod. Ano pa ang gagawin, no? So, ang nangyari, tinanggap nitong Levita yung alok. Sabi rin sa verse 11, pumayag ang Levita sa alok ni Mikas at siya itinuring nitong parang tunay na anak. Hinirang siya ni Mikas bilang pari at doon pinatira. Sinabi ni Mikas, ngayoy sigurado kung ako'y pagpapalain ni Yahweh sapagkat mayroon na akong isang paring Levita. Yan. So akala ni Mika ay pagpapalain siya ng Diyos dahil may Levita siya. So dahil nga lahi ni Levi, no? Sila Aaron. Pero mga kapatid, doon sa Numbers 18 verse 1 to 7, ang mga Levita meron niyang kanya-kanyang role. At marami sa kanila, ang role nila ay supporting role. Pero ang mga pari
ito po ay nanggagaling lamang sa lahi ni Aaron, no? Okay. At ito nga po yung sinabi ni God kay Aaron, "But only you and your sons may serve as priests in connection with everything at the altar and inside the curtain." Okay? So, medyo sablay doon itong si Mikas. Bakit po? Dahil malinaw po sa salita ng Diyos, hindi lamang basta Levita, kundi Levita na galing sa lahi ni Aaron. Dahil si Aaron ang unang high priest at mula sa kanyang lahi, nangako ang Diyos at pinili ng Diyos na doon manggaling ang mga pari ng mga Hudyo. Okay? So, ganun po yan, no? Okay. So, babalik tayo doon sa mapanganib na pagsamba. So, sa mapanganib na pagsamba, ito po ay tinatawag na ligaw. Pagka ligaw yung panambahan o off the course, no, o hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay mapanganib. At sabi nga natin dito, ligaw ang pagsamba pag hindi ayon sa utos ng Diyos. Ito'y mapanling lang kahit mukhang makadiyos. No, gumawa siya ng epod, hindi naman yung epod yon na nasusulat. At ito po ay para lamang sa mga lahi ni Aaron. Tapos, yung una, bago pa yung Levita, yung mga anak niya, ginawa niya ng pari. No? Hindi rin po yun po pwede. No? Man-made religion po yun. O homemade, pwede pa nating sabihin. Ah, so mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay dapat nakaugat sa salita ng Diyos. Hindi sa sariling kagustuhan o tradisyon natin. Kaya nga po hanggang maaari, mga kapatid, atin pong itinuturo yung salita ng Diyos at inuunti-unti natin o inuutay-utay at much much yung emphasis doon sa ano nga ba ang itinuturo ng salita ng Diyos, hindi kung ano yung kagustuhan ng tao. Alam niyo po, yan po yung kapanahunan natin ngayon, no? Ang mga tao ay naghahanap ng makakakiliti sa kanilang tainga. Meron nga yung tinatawag na trend. Mga kapatid, as a Christian, lalo na tayo na lumalago, let us seek the truth, not the trend. Okay? Truth over trend. Kasi trend ngayon, talagang nag, nagmumukhang motivational speaker ang mga preachers, no? More than preachers of the word. Okay? So mapaganib po yun, mga kapatid. No? Nakaliligaw po yun. Napakahalaga ng ating kaluluwa at nawa masanay po tayo na ibata yung ating pananalig, pananampalataya sa katotohanan ng salita ng Diyos. So ituloy na natin ito. Ang pagsamba ho, hindi lamang ho yan nakabatay sa magandang motibo o mabuting hangarin. Ito'y may standard, no? May pamantayan. Doon sa Leviticus 10 verse 1 to 3. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito yung inutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin. At dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. No? Ito po ay strange fire. No? Hindi ayon sa inuutos ng Panginoon. Hindi ayon doon sa nasusulat. Ito po, si Nadab at
Abihu ay anak na ni Aaron. May karapatan sila dahil sila ay nasa lahi ni Aaron. Bagamat ganon, kahit na sila ay nasa lahi, hindi lamang basta simpleng apoy ang magagamit nila, kundi dapat ay yung apoy na iniutos ng Panginoon. No? Napaka-importante yan, no? Kaya po hindi lamang yung sabi mo, nako, alam ko na yan, no? Kasanayan nila, ito na lang, pwede na ito. Sa panambahan sa Panginoon, napakainam na bumabalik tayo sa katotohanan. Okay, so tuloy tayo. Oh. Alam nila na ayaw ng Diyos ang paggawa ng imahen upang yukuran o sambahin. No? Eh sabihin nila, hindi naman namin sinasamba. Sabihin ng iba, di ba? Pero niyuyukuran mo ba? Sabi roon sa Exodus 24 hanggang 5. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Okay? Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So, ganun din, di ba? Sabi ng Panginoon, Jesus, doon sa Mateo 7, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay tunay na sumusunod sa Kanya. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay sumusunod sa Kanya. So, napaka-importante po yan, mga kapatid, no? Ayaw ng Diyos ng imahen. Ito nga po, di ba? Masabi nila, hindi naman namin ginagawa yung imahen para sambahin. Yan ay paalala lamang or kung ano man, no? Pero malinaw nga, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Kung yun lamang, po pwede sana. Pero ang tinuloy iyon, huwag mo silang yuyukuran, isasambahin. No? Yung pagyukod lamang. Actually, kahit nga yung paggawa na lamang para for religious purposes. No? Okay, so ituloy mo natin. Ang ligaw na pagsamba ang dahilan ng pagkatalo ng Israel nung panahon ni Jeremiah. Okay? Nung panahon po ni Jeremiah, ito po ang pagkakasabi sa Jeremiah 25 verse 7 to 9. Pero hindi kayo nakinig sa Panginoon. Lalo nyo pa ngang Lalo nyo pa nga siyang ginalit sa pamamagitan ng mga ginawa ninyong Diyos-Diyosan. Kaya kayo na rin ang nagdala ng parusang ito sa sarili ninyo. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Sapagkat hindi kayo nakinig sa mga sinabi ko, ipapasalakay ko kayo sa mga sundalong galing sa hilaga na pinangungunahan ng lingkod kong si Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Lulusubin niya ang lupaing ito at ang mga mamamayan nito, pati ang lahat ng bansa sa palibot nito. Lilipulin ko kayo ng lubusan at masisindak ang mga tao sa sinapit ninyo. At kukutyain kayo ng iba dahil mananatili kayong giba habang panahon. Grabe, no? Talaga pagka maraming alam, malaking responsable. Sila po ay ang bayang pinili ng Diyos at sila po yung tagapag-ingat ng mga kasulatan at sa pamamagitan ng kanilang lahi ay naisilang ang Mesiyas. At sa panahon na ito, isisilang pa lamang. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante na hindi lamang yung motibo natin, yung gusto natin, kundi ano ang kalooban ng Diyos. Okay? Okay. So ano pa makikita natin pag patungkol sa ligaw na pagsamba?
ang ligaw na pagsamba ay magiging malawakan sa mga huling araw. Ito tayo po sa panahon ngayon, no? Sa panahon ho ngayon, totoo nga lang, marami yung kanya-kanya na lang eh. Oh, naisipan ko, ito, dito na lang ako sa bahay namin, di ba? Gawa na lang kami dito. Tapos may nakita. Yung iba, ito po yung nangyayari, no? Minsan sa mga may kaya, no? Yung mga may kaya. So dahil may kakayanan sila, ayaw nang magpasakop, magpapagawa sila ng sariling kapilya doon sa kanilang compound. At sisweldohan nila yung sino man, kung ministro, pari, o kung sino man. O minsan monk, no? Mapagawa ng, ano, ng templo. At sa tingin mo, parang maayos, no? Pero tanungin mo, ito ba ay pagpapasakop sa Diyos o dahil gusto mo lamang ah, yung ninanasa mo lamang ang mangyari at naroon yung control, no? Ang pagsamba ho ay pag-alis ng kontrol natin sa ating buhay at pagsuko sa Diyos. Yung pagsuko sa Diyos ay pagkilala na Panginoon, sa pamantayan mo ako ay nagsumusuko. Kaya nga po lahat po tayo ay nagkasala. Hindi nakaabot, hindi tayo nakaabot po sa pamantayan ng Diyos. Maaari tayong nakaabot sa pamantayan ni Pastor. Maaring kayo ay mas banal pa kaysa sa akin, no? O mas marami pa kayong alam kaysa sa akin. O gano'n, o sa sino mang religious leader. Pero mga kapatid, hindi natin dapat sukatin ang ating sarili sa sino mang tao dito sa mundo. Ang sukatan ay ang Panginoong Hesus. Lagi natin tatandaan yan. No? Okay. So dito, ang ligaw na pagsamba ay magiging malawakan sa mga huling araw. Basahin ko po, no, sa ikalawang Timoteo 4:3-4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. So dito, alam niyo po sa pag-angat ng social media sa ating panahon at pagdami ng mga gadget sa ating panahon. May mga tao na yung gusto na lamang nila ang pakikinggan. Yan. So dito pumapasok yung ah, pagka ayaw kong mapakinggan, lipat na lang ako ng channel, no? Kung ang ginagamit mo ay YouTube, pwede mong i-cancel yung nagpipreach dahil ayaw mo o maaaring sabihing natatamaan ka or nababaduyan ka o anumang mga dahilan, no? At ito po sa ating kapanahunan talaga. Narito yung pinakaposibleng mangyari nito, no? Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya nga po napaka-importante ng sama-samang panambahan at pag-aaral. Hindi ka pumupunta upang mapakinggan mo yung gusto mo. Pumupunta ka upang mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Okay? Ang mensahe ng Panginoon. Okay? Nawa, maging malinaw po yan sa ating mga mananampalataya. No? At para malaman mo na katotohanan yon, ikaw mismo ay magsusuri at mag-aaral katulad ng mga taga-Berea. No? Magsusuri at mag-aaral. At dapat yan ay sinasagawa ng bawat mananampalataya. Sinusuri yung tinuturo kung yun nga ba ang salita ng Diyos. No? Lalo na sa panahon natin ngayon, na mas malamang ay tunog motivational speaking
ang lumalabas at inspirational. Dapat nawa makita natin yung sarili natin doon sa pangangaral at maging salamin natin upang makita natin ang mga bahid natin. Nawa ganoon. Gawa ganoon ang ating attitude sa ating panambahan. Panginoon, linisin niyo po ako. Nawa ay makita kita sa pamamagitan ng iyong salita at maunawaan ko ang mga bagay na kailangan pang mabago at kung papaano mo ako binabago. Okay? So, hindi yung standard mo, hindi yung feeling mo, hindi yung taste mo, hindi yung emotion mo, kundi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Yan man ay gusto kong marinig o hindi, ang mahalaga ito'y katotohanan, ang mahalaga ito ay ang salita ng Diyos na mas matalim pa sa dalawang ah, talim, no? Sa double-edged sword. At ito'y pumapasok, ito'y tumutusok sa puso ko. Kasi doon lamang po tayo nagkakaroon ng healing, nagkakaroon ng deliverance, nagkakaroon ng encounter sa truth. Pag hindi na nangungusap, hindi na pumapasok sa puso natin, hindi na natin nasasalamin ang Panginoon, delikado yan. No? Okay. So ano naman, paano natin makikita naman ang gospel dito sa pangyayari na ito? Now, always remember, pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, lalo na sa Old Testament, tinitingnan po natin yung gospel doon. Okay? So sa gospel, paano yung gospel doon sa Judges 17? Dito malinaw yung pangangailangan ng tunay na pagsamba, the need for true worship. So Micah create his own religion. He mixed elements of Yahweh worship with idolatry. No, ang tawag diyan ay syncretism. At yan po ay nangyayari sa ating kapanahunan, no? Maaring pananampalatayang Kristiyano at hahaluan ng pagano. Siguro ilan sa inyo ang may alam na may mga nag-aangkin daw ng anting-anting at sa panahon ng Semana Santa, doon nila pinalalakas yung kanilang mga agimat o anting-anting. Ito po ay paganong paghahalo ng Kristyanismo. Ang tawag po doon ay syncretism. At ang iba naman, katulad nito ni Micah, di ba? Mm, Ang kaisipan niya, sweswertehin siya o pagpapalain siya dahil meron na siyang Levita. Pero yung Levita naman na yon ay hindi talaga pari. No? So gawa-gawa rin niya yon. Ganun ang ginawa nila na naglagay sila ng Diyos-Diyosa, nagpagawa sila ng imahen, ginawa niyang pari yung kanyang mga anak. Ang tawag doon ay syncretism. Merong forma ng relihiyon pero walang kapangyarihan. Okay? So ito po yung, nagre-reflect po ito ng tendency ng tao to seek God on their own terms. No? Yung, ito kasi gusto ko eh. Ito yung pang-unawa ko eh. Nawa hindi ho tayo ganun, mga kapatid. Nawa lumalago ho tayo at nakasurrender tayo sa kalooban ng Diyos. So the gospel confronts this by revealing that true worship comes through Jesus Christ, not through man-made system or idols. 'Di ba? Kaya nga ilang beses na nung si Paul ay nasa Philippi, 'di ba? Dahil doon sa wrong worship, maling pagsamba, kaya siya nakulong. At sa New Testament, ang malinaw po, ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat pinapangunahan ng Espiritu at naaayon sa katotohanan. No? Spirit-led and scriptural base, no? Biblical base.
Okay. Sabi ro sa Acts 17:29 to 31, therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent, for He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. So mga kapatid, ang true worship po ay nakadikit kay Jesus Christ. Sentro sa ating Panginoon. Okay? So tuloy ho natin. Ito yung tanong at hamon natin, no? Pinakapanghuling. Ano ang aral sa pagitan ng sinseridad at pagsunod? Alam niyo po, maraming pagkakataon, ah, sincere naman talaga ang tao eh. Pero mas malamang we are sincerely wrong. Pag ang sincerity natin o yung magandang motibo ay hindi nakabatay sa katotohanan, nagiging sincerely wrong tayo. Okay? So nawa yung ating panambahan ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Susuriin ang ating pagsamba. Totoo ba ito o gawa-gawa lamang? Ito ba'y imbento natin? O sabi na, ayaw ko kasi doon eh. Kaya kami na lamang. Basta ako na lamang. Ako na lamang ang sasamba sa Diyos. Kasi pag pumunta ako doon sa panambahan, may makikita pa akong tower. At alam niyo ho mga kapatid, kasama yun eh. Kasama yun sa pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos, yung mga tao. Kasi alam niyo po, kaya 'di ba, yung spiritual gifts, lahat ng spiritual gifts, no, ay meant for others, no? Upang makapaglingkod tayo sa mga tao. Kaya napaka-importante 'yon, no, mga kapatid. No, napaka-importante 'yon na siya siya ay mapaglingkuran ho natin, no? Ng totoo at hindi gawa-gawa lamang. O hindi yung sabi, ay nako, dito na lamang ako sasamba basta wala akong nakikita o kahit sino man, no? Hmm. Wag na ho natin gayahin si Micah, no? Lalo na kayo, kung kayo ay pagyamanin ng Panginoon, no? At pagpalain talaga. Wag ho tayong magtiwala sa mga nag-oorasyon lamang. Balik tayo sa katotohanan. So hangarin na pamunuan tayo ng Diyos, hindi ng tao. Iwasan ng Micah mindset, no? Basta may orasyon ay ayos na. O basta may, no? Yung kamukha, ay okay na yan, di ba? Hindi po. Hindi dahil may pulpito ay okay na. Yung personal na pulpito ang gawa. Hindi na, no? Ang mahalaga yung katotohanan ng salita ng Diyos. Inaaral ng buo, pinangangaral ng buong katotohanan. Gaya ng sinabi ni Paul doon sa Acts 20, no? Nung naririyan ako, hindi ko pinagkait, no? O, wala akong itinago. O, nangaral siya, yung whole gospel ng Panginoon, itinuro niya. Whether yon ay popular, whether yon ay tatanggapin ng tao, tinuro niya. No? So, sabi sa Roma 12:1 hanggang 2, ito po yung panghuli natin. Ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay at huwag tayong makiayon na sa ano ng mundo. Okay? So, sige po, kayo po ay manalangin. No? Manalangin po tayo. Pasensyahan niyo po at parang napahaba yung kasi ito po ay panambahan eh. Napaka-importante na mag-ingat tayo at maingatan kayo. No? Napaka-importante na manatili tayo sa katotohanan. So sige sige po no, may prayer request dito si si Pastora Fatima, no?
Okay. Sige po, tayo manalangin. Ipanalangin na rin natin si Jelita, ang kanyang mama, no, na nasa hospital ngayon. Maging doon sa father ni Joy, no, na makarecover doon sa left arm niya na aksidente ng Saturday. So ipanalangin natin yon. Pati si Jelly, no? Salamat sa Diyos at tama lang din yung pag-uwi niya. Okay. Panginoon, sa iyo po ay lumalapit kami. Una, pinapanalangin namin ang aming mga kababayan, Panginoon. Yung naroon sa Masbate at sa Cebu, sa northern part ng Cebu, na ngayon ay wala pang maayos na tirahan, o Diyos. Binadalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-iingat sa kanila. Kayo po ang kumalinga sa aming mga kababayan, sa mga nasawi, Panginoon, sa mga pamilyang may nasawi, dalangin namin ang iyo pong kapayapaan, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay sumakanila. Maranasan nila ang yakap mo, O Diyos. Sa mga na naapektuhan na kabuhayan, Panginoon, dahil sa sunod-sunod na bagyo do sa mga taga-norte, Panginoon, sa iba't ibang lugar pa ng Pilipinas, binadalangin namin ang mapagpala mong kamay. Inihiling din po namin, Panginoon, yung kagalingan kay Jennifer Bautista, Panginoon, mula sa stage 1 cancer. Da- Kayo po ang Diyos ng kagalingan at magpagaling sa kanya. Ganon din po sa recovery ng kaliwang kamay ng Papa ni Joy, o God, sa pangalan po ni Jesus. Panginoon, sa isang ina na nananalangin para sa kanyang anak na kumontak sa kanya, dalangin ko po, O Diyos, na kayo po ang kumilos doon sa anak, Panginoon, magpalambot ng puso, at makilala niya, Panginoon. Katulad noong alibughang anak, ay manumbalik siya sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya, O Lord. Pinapanalangin din, Panginoon, ang mga naapektuhan ng baha dito sa Huangpu, Panginoon. Sinundan pa ng lindol. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila. Salamat, Panginoon, sa volunteerismo, Panginoon, ng mga Taiwanese, ng mga Pilipino, at iba pang lahi, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din, O Diyos, ang pagkilos mo sa buhay, Panginoon, ng mga kapatiran na narito sa lahat ng pangangailangan nila, pananalapi man, physical man, O Diyos, kayo po ang tumugon, kayo po ang magpala, Panginoon. Pinapanalangin din, Panginoon, ang gawain, Panginoon, sa Sabado, sa Taoyuan, ang gawain, Panginoon, sa Hualien, sa Taipei. Panginoon, patuloy kayong magpala, magpatatag ng pananampalataya na kami, Panginoon, bilang isang church ay magkaisa. Patuloy niyong baguhin kami, O Diyos. Pinapanalangin din, Panginoon, ang pananampalataya ng mga Pilipino, Panginoon. Nawa ay manumbalik kami sa tunay na Diyos, sa katotohanan ng iyong salita. Hindi lamang sa gusto namin o tradisyon, Panginoon, o anumang uri, kundi sa katotohanan mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa church, Lord, to preach the gospel, the whole gospel, O Lord, upang marami pa ho ang maabot. Sa pag-aabot po namin, pag-iimbita sa mga tao sa Taoyuan, sa Hualien, sa Taipei. Sa aming pag-iikot, Panginoon, sa aming pag-iimbita sa mga kaibigan namin, bigyan niyo po kami ng pabor, O Lord,
at sila man, O Diyos, ay ma-encounter ka. Panginoon, marami pong salamat. Maingat po namin ibabalik sa iyo lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng pagsamba. Patuloy niyong palaguin ang pananalig, pananampalataya ng bawat isa. Nakabatay sa iyong katotohanan, pinangungunahan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, nawa ang pagpapala ng Ama, ang patuloy na gabay at pagtuturo ng Espiritu Santo at ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ang sumaating lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, so magandang gabi po. Salamat sa pagsama. Medyo paumanhin at lumagpas po tayo, no? 9:36. Lumagpas tayo ng 6 na minuto. Anyway, maraming salamat po. Nawa may napulot kayo kahit kaunti man lang. God bless po sa inyong lahat.